So, ito nilagay yung video, play ko na. Maikling kabuuan ng No Limit Tangere. Naging usap-usapan sa Maynila ang magaganap na pagtitipon sa tahanan ni Don Santiago de los Santos, kilala sa tawag na Kapitan Tiago, noong mga huling araw ng Oktubre. So, dito sa part na to, yun nga, sabi dito, naging usap-usapan daw yung pagtitipon sa tahanan ni Don Santiago. And ito ay para kay Crisostomo Ibarra. Yan, abangan nyo lang. Sunod sa mga next, Ito ay isang hapunan na dadaluhan ng mga kilalang tao. Makikita ang kanyang tahanan sa Daang Arlige, nakaratig ng Ilog Pasig. Dinaluhan ito ng isang binatang nag-aral sa Europa ng 7 taon. Siya si Crisostomo Ibarra, ang anak ni Don Rafael Ibarra. Kabilang sa mga dumalo ay sina Teniente Guevara, Doña Victorina, Padre Damaso, Padre Sibila, at iba pang mga kilalang tao. Sa hapunang iyon ay masasakit na salita laban sa ama ni Crisostomo ang kanyang narinig. Umalis na lamang siya sa pagtitipong iyon. Dito sa part na to, bali nagsimula na yung hapunan. Kompleto na sila dun sa may hapagkainan. Tapos, nung mag-i-start pa lang kumain, ayan si Padre Damaso. Parang ang dami na niyang komento kaagad kay Ibarra. Pati tatay ni Ibarra na alam na ni Padre Damasong patay na. Parang binabanggit-banggit pa niya. So, kaya parang nawalan ng gana si Ibarra, pero kahit ganun pa man, umalis pa rin siya ng nagpaalam pa rin siya ng maayos, hindi siya yung basta umalis. Sa liwasan ng binundok, naabutan ni Teniente Guevara si Crisostomo. Dito ay inilihad ng Teniente ang sinapit ng ama ni Crisostomo na pinaratangang pilibustero at herehe. Dumalaw ang binatang si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara, isang napakagandang dalaga na anak sa turing. Dito naman sa part na to, dinalo na ni Crisostomo Ibarra si Maria Clara. So, yun nga, since matagal siya sa Europa, 7 taon, alam naman niyang, dun talaga sa, hapunan na yun, dapat magkikita sila, pero umalis nga siya kaagad. Kasi, dahil kay Padre Damaso. Kaya yan, nung kinabukasan, or nung after ata nung araw na yun, bali, pinuntahan niya to si Maria Clara para, gamustahin, para magkita sila ulit. After all that years. Turing ni Kapitan Tiago. Sa azotea ay sinariwa ng dalawa ang mga alaala ng kanilang kamusmusan. Pinakita ni Crisostomo Ibarra ang dahon ng sambong na alaala niya kay Maria Clara. At inilabas naman ni Maria Clara ang sulat ng binata bago ito umalis. Araw ng mga patay, hinanap ni Crisostomo Ibarra ang libingan ng kanyang ama. Ngunit nalaman nito na ipinahukay ni Padre Damaso ang bangkay at inilipat sa libingan ng mga inchik. Ngunit ang ginawa ng supulterero ay itinapon na lamang ito sa lawa dahil sa bigat at napakalakas ng ulan noong gabing iyon. Nagalit si Crisostomo na halos panggigilan niya ang supulterero. Ipinagdamdam ng labis ni Crisostomo Ibarra ang sinapit ng kanyang ama. Sa halip na maghiganti ay ipinagpatuloy na lamang niya ang pagpapatayo ng paaralang pampubliko na proyekto ng kanyang ama.
Sa araw ng paglalagay ng unang batong takaran ng ginagawang paaralan, ay may nagtangkang pumatay kay Crisostomo Ibarra. Mabuti na lamang at siya ay nailigtas ni Elias. Dito sa part na to, bali, yun nga, sabi dito may nagtangkang pumatay kay Crisostomo Ibarra. Tapos, yung bangkerong si Elias, buti na lang dumating siya para iligtas si Ibarra. Si Maria Clara ay nagkasakit dahil sa sindak sa gumuhong bato noong araw ng pagdiriwang. Mabuti na lamang at nagpadala ng gamot si Ibarra at ito ay gumaling. Isang salo-salo ang inihandog ni Crisostomo Ibarra matapos ang pagbabasbas. Ngunit sa halip na ipagpasalamat ni Padre Damaso ay kinutya-kutya at hinamak pa nito ang alaala ng ama ng binata. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapagpigil si Crisostomo Ibarra. Muntik na niyang masaksak si Padre Damaso kung hindi lamang naawat ng dalagang si Maria Clara. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay itiniwalag si Crisostomo Ibarra sa simbahang Katoliko Romano. At dahil dito ay ipinag-utos ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago na putulin ang kasunduang ipakasal si Maria Clara kay Crisostomo Ibarra. Dahil dun sa lahat na nangyari na yon, parang ang lumabas, si Crisostomo Ibarra pa yung masama. Although ang totoo naman is si Padre Damaso talaga. At alam naman nating lahat na ang nagpapatay sa tatay niya is si Padre Damaso mismo. Kaya nga, galit na galit talaga si Crisostomo kay Padre Damaso eh. So ito na yung dito sa part na to, bali pinag-utos si Padre Damaso na yung kasunduang ipakasal si Maria Clara sa kanya, parang baga sa ipina-cancel niya, pinutol na niya. Tapos sa mga susunod na kabanata nito, may ipa-partner na panibago kay Maria Clara. Ibarra. Si Alfonso Linares, isang binatang Kastila ang napili ni Padre Damaso upang makaisang dibdib ni Maria Clara. Sa kabutihang palad ay tinulungan ng Kapitan General si Crisostomo upang mapawalang bisa ang pagka-eskomulgado nito. Nagkaroon ng masamang pangyayari kung saan sinalakay ng mga manghihimagsik ang kwartel ng mga Gwardiya Sibil at ang itinuturong utak ng paghihimagsik ay si Crisostomo Ibarra. Bunga nito ay ipinadakip si Crisostomo at ibinilanggo. Dinalaw ni Elias si Crisostomo sa bilangguan at hinimok nito na tunay na mamuno sa kanilang gagawing pag-aalsa, ngunit hindi ito pumayag. Dito naman sa part na to, bali kinausap ni Elias si Crisostomo, parang may mga hiniling siya na bagay. Isa na rito yung bawasan yung kapangyarihan ng mga padre, mga yung mga Gwardiya Sibil, at yung pagbabago na rin sa pamahalaan. Ngunit hindi pumayag si Crisostomo. Kasi parang para sa kanya iba kasi sila ng kumpara mo kay Elias, mas iba mag-isip si Ibarra. Kaya ayun, hindi sila nagkasundo dito sa part na to. Hindi siya pumayag sa inihiling ni na Elias. Ginamit ang sulat ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara bilang matibay na ebidensya upang madiin ito sa kasalanang hindi ginawa. Itinakas ni Elias si Crisostomo sa pagkakabilanggo, ngunit bago sila lumayo ay kinausap muna niya si Maria Clara. Sa kanilang pag-uusap ay inamin ni Maria Clara na ipinagpalit niya ang sulat ni Ibarra sa dalawang liham ng inang si Doña Pia Alba. Sa liham na ito ay nalaman ni Maria Clara ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso. Sinabi ng dalaga na pakakasal siya kay Linares upang maitago ang lihim ng ina, ngunit si Crisostomo ang kanyang tanging mamahalin.
Pagkatapos makapag-usap ang magkasintahan ay tumakas sina Crisostomo at Elias sa mga tumutugis na gwardiya sibil. Iniutos ni Elias kay Crisostomo na dumapa sa bangka upang matabunan niya ito ng mga dayami at saka siya lulundag at magpapahabol sa mga tumutugis sa kanila. Pinaulanan agad ng punlo si Elias ng mga gwardiya sibil hanggang sa pumula ang tubig. Nang nabalitaan ni Maria Clara na namatay ang kasintahan, Bali, yung nabalitaan dito ni Maria Clara is hindi totoo dahil ang namatay talaga doon sa nangyari na yun is si Elias, hindi si Crisostomo Ibarra dahil nga hindi pala siya namatay, parang nasugat-sugatan lang. Iba-iba kasi yung nababasa ko kahit sa Google and sa mga nobela na iba-iba sila. Pero ayun, either sa dalawa. Bali na nasugat-sugatan lang si Elias. May nabasa akong ganun. Meron din namang ang sabi nga isang pagkamatay daw niya, yung pinagbabaril siya ng mga gwardiya sibil. So yun, hindi totoo itong nabalitaan ni Maria Clara na namatay na yung kasintahan niya kasi nakaligtas talaga si Crisostomo. siya ay nawala na ng pag-asa. Hiniling niya kay Padre Damaso na magmongha na lamang siya at kung hindi papayagan ay magpapatiwakal ito. Sa pagtakas ni Elias sa mga humahabol na gwardiya sibil ay narating niya ang libingan ng mga Ibarra. Siya ay naghihingalo at sugatan dahil sa mga punlong tumama sa kanya. Sa libingang iyon ay nakita niya si Basilio na iniiyakan ng kamamatay na inang si Sisa. Dito naman sa part na to, kilala niyo naman si Sisa, 'di ba? So siya yung ina ni na Basilio at Crispin. Bale si Crispin na patay na ng mga nung nasa simbahan siya, napatay na siya ng mga doon, yung parang mga utusan ata. Basta pinaghahampas siya yon. Tapos ito naman si Sisa, bali nabaliw na nga dahil sa pagkawala ng mga anak niya. Kaya ayun sa sobrang depressed na niya, inatake na siya sa puso at nakita na siya ni Basilio na patay na. Kaya si Basilio naman nag-iiyak na lang at walang nagawa. Tinawag ni Elias si Basilio. Sinabi ni Elias sa bata na sunugin ang kanyang bangkay kasama ang bangkay ng kanyang ina. Sinabi rin ni Elias na humukay sa gabi roon at may makikita siyang kayamanan. Gamitin niya ito at mag-aral. Bago malagutan ng hininga si Elias ay tumanaw ito sa silangan at nagwika, "Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ng maningning na mukhang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakikita, batiin ninyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi." Paalam! Hanggang sa Dito po nagtatapos yung reaction video natin. So, yun nga, napakalungkot ng nangyari sa kanila, sa lahat ng tauhan dito, lalo na kay na Elias, Maria Clara at kay Crisostomo Ibarra. Yun lamang po, maraming salamat.